sa isang marangyang bahay sa Ayala, Alabang. Habang naniniwala ang milyonaryong anak na si Marco sa maayos na pagsasama, ang kanyang inang si Elena ay tahimik na hinahamak. Kasunod ng mga sipa, isang di inaasahang sigaw mula sa loob ng trunk ng kotse ang sisira sa maraming taon ng pagtitiis. At ang masasaksihan ni Marco ay babaguhin ang lahat magpakailanman. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung taga saang lungsod ka nanonood, magpatuloy tayo. Ipinapangako ko na ito ang magiging pinakamagandang kwento na maririnig mo sa iyong buong buhay. Ang bahay ay maringgal na nakatayo sa Kalye Sampaguita, isa sa mga pinaka-elegante sa subdivision ng Forbes Park sa Makati. Ang matataas nitong pader na nababalutan ng mga imported na bato na sumasalamin sa sikat ng araw sa ginintuang kulay at ang mga bakal na tarangkahan na may disenyong tanso ay hindi lamang nagpoprotekta sa ari-arian kundi pati na rin sa mga lihim na nakatago sa likod ng perpektong harapan nito. Ang hardin ay maingat na inaalagaan ng isang propesyonal na hardinero na dumarating 2 beses sa isang linggo na may mga halaman ng rosas na namumulaklak sa matitingkad na pula at purong puti. Sa loob ng mga pader na iyon, gayunpaman, ang katotohanan ay malayong malayo sa kung ano ang ipinapakita nito. Mayroong palagya ang tensyon sa hangin, isang mabigat na katahimikan na bumabalot sa maluluwag at mararangyang silid. Ang mga muebles ay may magandang kalidad, maingat na pinili ng isang kilalang interior designer. Ang mga kurtinang sutla ay marahang umiindayog sa simoy ng hangin na pumapasok sa mga bintana sa umaga. Lahat ay tila nasa perpektong kaayusan. Ngunit mayroong mali. Isang bagay na hindi makikita sa unang tingin ngunit nararamdaman sa mabigat na kapaligiran ng tahanang iyon. Si Aling Teresita ay halos 3 taon nang naninirahan doon. Dumating siya sa bahay na iyon na may pusong puno ng pag-asa, dala lamang ang isang maliit na maleta na may lamang mga simpleng damit at ilang lumang litrato. Sa edad na 68, ang kanyang katawan ay nagpapakita na ng mga senyales ng panahon. Ang kanyang mga puting buhok ay laging nakapusod ng simple, ang kanyang mga kamay ay may mga litaw na ugat at ang manipis na balat ay nagpapakita ng bawat galaw ng kanyang marurupok na buto. Ang kanyang mga matang kulay kape gayunpaman ay nagtatago pa rin ng kislap ng buhay, isang alaala ng mas maligayang panahon. Hindi siya isang babaeng palasalita, ngunit dala-dala niya sa loob ang isang kwento ng sakripisyo at walang kondisyong pagmamahal. Pinalaki ni Teresita ang kanyang anak ng mag-isa, ang kanyang asawa, isang masipag at tapat na lalaki, ay maagang pumanaw. Iniwan siya na may isang maliit na anak at isang tambak na bayarin. Wala siyang panahon para magluksa. Nagtrabaho siya bilang mananahi, labandera, kusinera, kahit ano na makakasiguro sa ikabubuhay ng bata. Gumigising siya bago pa sumikat ang araw at nagpapahinga lamang kapag gabi na. Ang kanyang mga kalyadong kamay ay nagtatahi ng mga damit para sa mga handaan na hindi niya kailanman dadaluhan. Naglalaba ng mga damit ng mga pamilyang hindi niya kailanman makikilala. Ngunit walang halaga ang lahat ng iyon. Ang tanging gusto niya ay makitang lumaki ang kanyang anak, mag-aral at magkaroon ng mga oportunidad na hindi niya kailanman naranasan. Sa mga pinakamahihirap na araw, kapag ang pera ay halos hindi sapat para sa upa at pagkain, si Teresita ay nagtitinda ng mga kakanin sa palengke tuwing linggo. Pastillas, yema, polboron, lahat ay gawa ng kanyang sariling mga kamay sa madaling araw ng Sabado hanggang Linggo. Si Jose, na bata pa, ay tumutulong magbalot ng bawat kakanin sa makukulay na papel, ipinagmamalaki na makatulong sa anumang paraan. Laging sinasabi ng ina na ang mga sandaling iyon na magkasama sila ay mas mahalaga kaysa sa anumang pera sa mundo. Hindi siya kailanman nagreklamo sa hirap ng buhay. Hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, palagi siyang ngumingiti sa kanyang anak at sinasabing sila ay isang koponan na magkasama ay malalampasan nila ang anumang balakid. Itinuro ni Teresita ang mga tamang asal sa bata sa pamamagitan ng halimbawa, katapatan, kasipagan, paggalang, pagpapakumbaba. Sinasabi niya na ang tunay na yaman ay hindi na sa material na bagay, kundi sa pagkatao ng isang tao. Sinasalo ni Jose ang bawat aral na parang espongha. Pinagmamasdan ang determinasyon ng kanyang ina, ang kanyang lakas sa harap ng mga pagsubok, ang kanyang kakayahang makahanap ng kaligayahan kahit sa pinakamahihirap na sitwasyon. Ipinapangako niya sa sarili, bawat gabi bago matulog, na isang araw ay ibibigay niya sa kanyang ina ang lahat ng nararapat para
Sa kanya, isang komportabling bahay, seguridad sa pananalapi, isang karapat-dapat na pahinga matapos ang maraming taon ng paghihirap. Ang pangarap na iyon ang nagtulak sa kanya sa pag-aaral, sa mga pagpili, sa bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa hinaharap. At si Jose ay lumaki. Lumaking malakas, determinado, na may parehong tibay ng loob na nakita niya sa kanyang ina sa buong kabataan niya. Nag-aral siya sa mga pampublikong paaralan, ngunit palaging siya ang pinakamagaling sa klase. Nanalo siya ng mga parangal, pagkilala, mga scholarship. Itinatago ni Teresita ang bawat sertipiko, bawat medalya na parang mga napakahalagang kayamanan. Nang pumasok si Jose sa universidad para mag-aral ng business administration, umiyak siya sa tuwa. Nang makuha niya ang kanyang unang trabaho sa isang multinational company, naramdaman niya na ang lahat ng taon ng paghihirap ay sa wakas ay nagbunga. Mabilis na umangat si Jose sa kanyang karera. Matalino siya, ambisyoso, alam na alam kung ano ang gusto niya. Sa loob ng ilang taon, naging manager siya, pagkatapos ay direktor, hanggang sa wakas ay nagbukas ng sarili niyang kumpanya ng business consultancy. Ang tagumpay ay dumating ng mabilis at matindi. Milyon-milyong kontrata, mga biyahe sa ibang bansa, pagkilala sa industriya. Binili niya ang bahay ng kanyang mga pangarap, mga imported na sasakyan, lahat ng bagay na lagi niyang nais ibigay para sa kanyang sarili at sa inang labis na nagsakripisyo para sa kanya. Sa panahong iyon, nakilala ni Jose si Veronica. Nagtatrabaho siya bilang public relations sa isa sa mga kliyenteng kumpanya ng kanyang consultancy. Isa siyang babaeng nakakasilaw sa ganda, may mahaba at tuwid na buhok, laging walang dungis sa pananamit na may tatak. Mayroon siyang kaakit-akit ng ngiti at alam na alam kung paano kumilos sa mga sosyal na pagtitipon. Nabighani si Jose, tila si Veronica ang perpektong kasama para sa isang taong nasa kanyang posisyon. Elegante, mahusay magsalita, ambisyosa, nagsimula silang mag-date at sa loob ng wala pang isang taon, ikinasal sila sa isang marangyang seremonya na naging laman ng mga pahina ng mga society magazine. Nang anyayahan ni Jose ang kanyang ina na manirahan kasama nila sa bagong bahay, nag-atubili si Teresita. Buong buhay niya siyang nanirahan sa kanyang simpleng bahay sa Quezon City kung saan kilala niya ang lahat ng kapitbahay at pakiramdam niya ay nasa tahanan siya. Ngunit nagpumilit ang anak. Sinabi niyang gusto niyang alagaan siya, suklian ang lahat ng ginawa niya. Sinabi niyang may sapat na espasyo na magiging komportable siya na hindi na niya kailangang mag-alala sa kahit ano. Si Teresita, nang makita ang kislap ng kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak, ay pumayag. Sa simula, tila maayos ang lahat. Tinanggap ni Veronica ang biyenan na may magagalang ng ngiti, ipinakita sa kanya ang bahay, itinuro kung saan ang kanyang mga gamit. Binigyan si Teresita ng isang maluwag na silid sa ikalawang palapag na may tanawin ng hardin. Isa itong luho na hindi niya kailanman naisip na magkakaroon siya. Ngunit mula sa unang araw, may napansin siya sa tingin ng kanyang manugang. Ito ay banayad, halos hindi mahahalata, ngunit naroon. Isang lamig, isang distansya, isang bagay na hindi mapangalanan, ngunit nararamdaman. Sa paglipas ng mga buwan, si Jose ay palaging abala. Ang kumpanya ay lumalago ng husto at kailangan niyang laging magbiyahe. Linggo-linggo siyang wala, nagsasara ng mga kontrata sa ibang probinsya, minsan sa ibang bansa. Kapag nasa Metro Manila siya, maaga siyang umaalis sa umaga at gabi na umuuwi, sobrang pagod para mapansin ang mga banayad na pagbabago na nangyayari sa kanyang sariling tahanan. Noon nagsimulang ipakita ni Veronica ang kanyang tunay na kulay. Sa simula, mga tila inosenteng komento lamang. Aling, Teresita, maaari po bang ayusin ninyo ang sala? Hindi darating ang katulong ngayon. O kaya, ano pong damit yan? Nakatira na po kayo sa eleganting bahay ngayon, kailangan ninyong magbihis ng mas maayos. Tinatanggap ni Teresita ang lahat ng walang reklamo. Ayaw niyang maging pabigat, ayaw niyang magdulot ng problema. Sa huli, bahay iyon ng kanyang anak, karapat dapat sa respeto ang asawa nito. Ngunit ang mga komento ay naging mas madalas at mas masakit. Nagsimulang hilingin ni Veronica na gawin ni Teresita ang maliliit na gawain sa bahay. Tiklupin ang mga damit, ayusin ang mga aparador, linisin ang kusina pagkatapos ng hapunan. Sa simula, walang nakitang problema si Teresita dito. Palagi siyang aktibong babae, ayaw niyang nakatunganga. Ngunit mayroong kakaiba sa paraan ng pag-uutos ni Veronica. Hindi ito pakiusap, ito ay pag-uutos at palaging may kasamang tingin ng pagmamataas na para bang ginagawa niya ng pabor ang biyenan sa pagpapahintulot na maging kapaki-pakinabang ito.
nagsimulang mapansin ng mga katulong. Si Maria, na 2 taon nang nagtatrabaho sa bahay, ay nakikita ang lahat ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Napansin niya nang simulang tratuhin ni Veronica si Aling Teresita hindi bilang ina ng amo, kundi bilang isa pang empleyado. Masahol pa bilang isang taong mas mababa ang uri. Sinubukan ni Maria na kausapin si Teresita isang beses, nag-alok ng tulong, ngunit malungkot lamang nang ngumiti ang matanda at sinabing maayos lang ang lahat. Ayaw niyang gumawa ng gulo, ayaw niyang may makarating sa pandinig ni Jose at mag-alala ito. Mabilis na natuklasan ni Veronica na mayroon siyang ganap na kapangyarihan sa kanyang biyenan. Lubos na nagtitiwala sa kanya si Jose. Naniniwala siyang inaalagaan ng kanyang asawa ang kanyang ina na magkasundo silang dalawa. Sa huli, tuwing uuwi siya, tila perpekto ang lahat. Alam ni Veronica kung paano umarte. Sa harap ng asawa, siya ang maalalahaning manugang. Nag-aalala, mapagmahal, nag-aalok siya ng tsaa sa biyenan, tinatanong kung ayos lang ba siya, nagkokomento kung gaano kasaya na kasama nila si Aling Teresita. Ngunit kapag umaalis si Jose, nalalaglag ang maskara. Bumabalik si Veronica sa kung sino talaga siya. Isang babaeng puno ng pait, inggit at pangangailangan na kontrolin ang lahat. Hindi niya kailanman nagustuhan ang ideya na manirahan doon ang kanyang biyenan. Para sa kanya, si Aling Teresita ay kumakatawan sa mapagkumbabang nakaraan ng kanyang asawa, isang nakaraan na mas gugustuhin ni Veronica na kalimutan. Gusto niyang makita si Jose bilang isang matagumpay na negosyante lamang, hindi bilang anak ng mahirap na mananahi mula sa Quezon City. Ang presensya ni Teresita ay isang palagiang paalala ng isang pinagmulan na itinuturing ni Veronica na kahiya-hiya. At mayroon pa, lumaki si Veronica sa isang pamilyang middle class, ngunit palagi niyang iniisip na karapat-dapat siya sa higit pa. Nagpakasal siya kay Jose hindi lamang dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa buhay na maibibigay nito. Ngayong mayroon na siyang lahat ng gusto niya, ang marangyang bahay, ang katayuan sa lipunan, ang mga mamahaling damit, hindi niya matiis ang ideya na ibahagi ang espasyong iyon sa isang taong sa kanyang baluktot na pananaw ay hindi karapat-dapat na naroon. Para sa kanya, si Aling Teresita ay isang intruso, isang taong sumasakop ng espasyo sa kanyang perpektong tahanan. Ang mga gawaing ipinapataw sa matanda ay naging mas mabigat. Nagsimula siyang gisingin ni Veronica ng maaga bago pa sumikat ang araw para maghanda siya ng almusal. Hirap na bumabangon si Teresita, masakit ang katawan, nagrereklamo ang mga kasukasuan sa bawat galaw. Dahan-dahan siyang bumababa sa hagdanan, kumakapit sa hawakan at pumupunta sa kusina para ihanda ang lahat ayon sa gusto ng manugang. Mga prutas na hiniwa sa partikular na paraan, tinapay na pinainit sa eksaktong temperatura, mga juice na sariwang piniga. Kung mayroong hindi perpekto, nagrereklamo si Veronica ng may paghamak. Hindi ba't hindi mo man lang magawa iyan ng tama? Pagkatapos ng almusal, sumusunod ang iba pang utos. Diligan ang mga halaman sa hardin kahit sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa katanghalian. Ayusin ang mga aparador ni Veronica, tinutupi at binubuklat ang mga damit hanggang sa maging ayon sa gusto niya. Linisin ang mga mamahaling sapatos na ginagamit ng manugang isa-isa hanggang sa kuminang. Ginagawa ni Teresita ang lahat ng tahimik, nanginginig sa pagod ang mga kamay, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay. Ang bahay sa tabi ay tinitirhan nina Mang Joaquin at Aling Lucia, isang mag-asawang retirado na mahigit 20 taon nang nakatira sa subdivision. Kilala nila ang lahat ng pamilya sa kalye, alam ang mga drama at saya ng bawat isa. Si Aling Lucia ang unang nakapansin na may mali. Nakikita niya si Aling Teresita sa hardin, laging mag-isa, gumagawa ng mga gawaing tila napakabigat para sa kanyang edad. Nakikita rin niya si Veronica na nanonood mula sa bintana, nakakrus ang mga braso na may matigas na ekspresyon sa mukha. Isang araw, nagkomento si Aling Lucia sa kanyang asawa, "Joaquin, may kakaibang nangyayari sa bahay ng mga Tavares. Hindi maganda ang trato ng babaeng iyon sa biyenan niya. Napansin mo ba? Si Mang Joaquin, isang lalaking hindi pala salita ngunit puno ng karunungan ay tumango lamang. Mas mabuting huwag tayong makialam, Lucia. Problema iyan ng pamilya." Ngunit hindi maalis ni Aling Lucia iyon sa kanyang isipan. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagkilos ni Aling Teresita, nakayuko, nagmamadali, laging may takot, na labis na bumabagabag sa kanya. Si Teresita, sa kabilang banda, ay nananatiling tahimik. Hindi nagrereklamo, hindi humihingi ng tulong, hindi nagsasabi sa sinuman kung ano ang nangyayari.
Bawat gabi bago matulog, tinitingnan niya ang litrato na nakalagay sa kanyang bedside table. Ito ay isang lumang litrato niya kasama si Jose na bata pa, parehong nakangiti sa harap ng simpleng bahay kung saan sila nakatira. Hinahaplos niya ang salamin gamit ang nanginginig na mga daliri at bumubulong ng isang tahimik na panalangin. Humihingi siya ng lakas para magpatuloy, para hindi maging pabigat, para hindi biguin ang anak na labis niyang minamahal. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang lumaki ang isang pakiramdam na sinusubukan niyang baliwalain. Ito ay takot. Takot kay Veronica, takot sa kung ano ang susunod na mangyayari, takot na hindi na magbabago ang sitwasyon. At kasama ng takot, mayroong malalim na kalungkutan, isang sakit na higit pa sa pagod na katawan. Ito ang sakit ng pakiramdam na hindi nakikita, ng pag-unawa na nakakaabala ang kanyang presensya, ng pag-intindi na sa tahanang iyon kung saan dapat siyang tanggapin, siya ay pinagtitiisan lamang. Si Jose ay nananatiling walang kamalay-malay sa lahat. Sa mga bihirang sandali na nasa bahay siya, sandali niyang kinakausap ang ina, tinatanong kung ayos lang ba siya, kung may kailangan siya. Palaging ngumingiti si Teresita at sinasabing, maayos ang lahat. Ayaw niyang mag-alala ito, ayaw niyang alisin ang focus nito sa trabahong pinaghirapan niyang makamit. Karapat-dapat siyang maging masaya, karapat-dapat siyang magtagumpay. Kung kailangan niyang magdusa ng tahimik para mangyari iyon, kung gayon ganun na nga. Perpektong napapansin ni Veronica ang larong kanyang nilalaro. Alam niyang hindi kailanman magsasabi si Teresita sa anak. Alam niyang gagawin ng matanda ang lahat para hindi magdulot ng problema. At ito ang nagpapalala pa sa kanyang kalupitan. Habang nananahimik si Teresita, lalo pang sumusulong si Veronica. Para bang ang katahimikan ng biyenan ay isang paanyaya para sa kanya na lumayo pa para subukin ang mga hangganan ng pagsunod na iyon. Isang hapon ng Huwebes, partikular na mainit ang araw. Ang sikat ng araw ng tag-init ay parang parusa sa Metro Manila na may nakakapasong tindi. Tumatanggap si Veronica ng mga kaibigan para sa isang afternoon tea sa beranda. Mga eleganting babae tulad niya, laging walang dungis sa pananamit, laging may sasabihin tungkol sa buhay ng iba. Malakas silang tumatawa, umiinom ng malamig na puting alak, kumakain ng maliliit na sandwich at mamahaling dessert na in-order mula sa isang mamahaling panaderya. Tinawag ni Veronica si Teresita. Aling Teresita, halika rito. Ang utos ay tuyo, autoritarian. Lumitaw si Teresita, pinupunasan ang mga kamay sa apron na suot niya. Bakit po? Hindi man lang tumingin si Veronica sa kanya. Magdala ka pa ng yelo at punuin mo ulit ang mga inumin. At bilisan mo, naghihintay ang mga kaibigan ko. Pumunta si Teresita sa kusina, kinuha ang balde ng yelo at mga bote. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang bigat. Pagbalik niya sa beranda, bahagya siyang natisod sa hagdan at nahulog ang ilang piraso ng yelo sa sahig. Mahinang tumawa ang mga kaibigan ni Veronica. Isa sa kanila ang nagkomento, "Naku Veronica, ang tanda na pala ng katulong mo." Ngumiti si Veronica ng may paghamak. Hindi siya katulong, biyenan ko siya. Ang revelasyon ay nagdulot ng isang nakakailang na katahimikan. Nagtinginan ang mga babae, hindi alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman ni Teresita na nag-init ang kanyang mukha sa hiya. Yumuko siya para pulutin ang mga piraso ng yelo sa sahig. Ngunit isa sa mga babae, nang makita ang eksena, ay tumayo at tumulong. Hayaan niyo na po, ako na ang kukuha. Ang kabaitan ng estrangherong iyon ay nagpasinghap sa mga mata ni Teresita ng mga luhang mabilis niyang pinigilan. Si Veronica, inis sa pakikialam, ay pinaalis ang biyenan sa isang kumpas ng kamay. Makaalis ka na. Kalaunan, nang umalis na ang mga kaibigan, isa sa kanila ang naglakas loob na magtanong kay Veronica habang papunta sa tarangkahan. Lagi mo bang ganyan tratuhin ang biyenan mo? Nagkibit balikat si Veronica. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang at saka hindi mo yung problema. Ang lamig ng sagot ay nagpatahimik sa babae na umalis na may hindi komportabling pakiramdam sa dibdib. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Teresita. Nakahiga sa kama sa dilim ng silid na dapat sana'y kanyang kanlungan, nahanap niya ang sarili na nagtatanong sa unang pagkakataon kung tama ba ang kanyang desisyon na manirahan doon. Mas mabuti bang nanatili na lang siya sa kanyang simpleng bahay? Doon ay mahirap siya ngunit malaya, doon ay may dignidad siya, ngunit pagkatapos ay naiisip niya ang kanyang anak, kung gaano ito nagpumilit, kung gaano kahalaga para sa kanya na malapit siya. At ito ang nagpapalunok sa kanya ng iyak at sinusubukang matulog. Sa kabilang pader sa master bedroom, dumating si Jose mula sa isa pang business trip.
Pumasok siya ng tahimik para hindi magising ang asawang natutulog na. Mabilis siyang naligo at humiga, pagod na pagod, hindi man lang sumagi sa isip niya na puntahan ang silid ng ina para tingnan kung kumusta na siya. Sa huli, sa isip niya, maayos ang lahat. Ligtas ang kanyang ina, komportable, inaalagaan, ibinigay niya ang lahat. Wala siyang dahilan para mag-alala. At sa gayon, sa eleganteng bahay na yon, sa kalyasang pagita, dalawang katotohanan ang magkasamang umiiral. Isang nakikita ng tagumpay at pagkakaisa. Isa pang hindi nakikita ng sakit at katahimikan. At habang mahimbing na natutulog si Jose, naniniwalang nakapagtayo siya ng perpektong tahanan, ang kanyang ina ay nananatiling gising, nagdarasal ng tahimik para magkaroon ng lakas na harapin ang isa pang araw. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng mas nakakapagod na rutina para kay Aling Teresita. Si Veronica, nang mapagtantong walang kumukwestiyon sa kanyang autoridad sa bahay na yon, ay naging mas matapang sa kanyang mga hiling. Ang nagsimula bilang maliliit na gawaing bahay ay naging isang rehimen ng sapilitang pagtatrabaho na umuubos sa lahat ng lakas ng matanda. Ang pagising bago mag-alas 6 ng umaga ay naging patakaran na. Ang pagtulog pagkatapos ng alas 11 ng gabi, gayon din. Sa pagitan ng mga oras na yon, walang pahinga. Ang umaga ay palaging nagsisimula sa parehong paraan. Bumababa si Veronica sa hagdanan bandang alas 7:30, walang dungis sa suot na imported na brand ng gym clothes. Ang buhok ay nakatali sa isang perpektong ponytail. Ang makeup ay simple ngunit naroon. Dumidiretso siya sa pribadong gym na ipinatayo niya sa isa sa mga silid ng bahay, kung saan gumugugol siya ng isang oras sa pag-iihersisyo habang nakikinig ng musika sa mamahaling headphones. Pagkatapos, inaasahan niyang makita ang almusal na ganap na handa at ang mesa ay perpektong nakahain. Natutunan na ni Teresita kung paano gusto ni Veronica ang bawat bagay. Ang Greek yogurt ay kailangang malamig, ngunit hindi nagyayelo. Ang mga prutas ay kailangang hiniwa sa pare-parehong cubes, hindi sa hiwa. Ang kape ay dapat mainit, ngunit hindi kumukulo. Ang mga toast ay dapat ginintuang pantay sa magkabilang panig na may mantikilya na natunaw na sa ibabaw. Anumang paglihis sa pamantayang ito ay nagre-resulta sa masasakit na komento at mapanlibak na tingin. Isang umaga, nagkamali si Teresita na isilbi ang orange juice sa ibang baso kaysa sa dati. Nabali niya ang paboritong baso ni Veronica habang hinuhugasan ito noong nakaraang araw at natatakot na siya mula noon, ngunit umaasa siyang hindi mapapansin ng manugang ang pagpapalit. Napansin niya, hawak ni Veronica ang baso, tiningnan ito ng may pandidiri at pagkatapos ay sabiyanan. Ano ito? Lumunok ng malalim si Teresita. Nabasag po ang isang baso, pasensya na po, bibili po ako ng bago ngayon din. Itinapon ni Veronica ang baso sa lababo ng malakas na naging dahilan upang ito ay mabasag. Matuto kang mag-ingat, matanda. Lahat ng hinahawakan mo, sinisira mo. Ang mga salita ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Yumuko si Teresita at nagsimulang pulutin ang mga basag na salamin gamit ang nanginginig na mga kamay. Isa sa mga piraso ay humiwa sa kanyang hintuturo na nagpadugo. Pinisil niya ang sugat gamit ang isang basahan at nagpatuloy sa paglilinis ng tahimik. Pinanood ni Veronica ang buong eksena ng hindi nagpapakita ng anumang bakas ng habag o pagsisisi. Sa halip, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na parabang nasiyahan siya sa pagdurusa na kanyang idinulot. Pagkatapos ng almusal, sumusunod ang mga gawain sa bahay. Bagaman mayroong katulong na kinontrata 3 beses sa isang linggo, gumagawa si Veronica ng mga dahilan para gawin ni Teresita ang mabibigat na trabaho sa ibang mga araw. Bukas pa darating si Maria, kaya ngayon kailangan mong linisin ang sala at i-vacuum ang mga kwarto. O kaya, kailangang palitan ang bedsheet, hindi iyan ginagawa ng maayos ni Maria, mas mabuting ikaw na ang gumawa. Si Teresita ay paulit-ulit na umaakyat at bumababa sa hagdanan sa buong araw. Nagrereklamo ang kanyang mga tuhod sa bawat hakbang. Ang kanyang likod ay palaging masakit, isang mapurol na sakit na hindi siya lubusang iniiwan. Ngunit nagpatuloy siya. Daladala ang mabibigat na kumot, itinutulak ang vacuum sa malalaking silid, nililinis ang mga marmol na banyo hanggang sa kuminang. Lahat ng ito habang si Veronica ay nakaupo sa sala, nagbabasa ng mga fashion magazine
o nakikipag-usap sa telepono sa mga kaibigan, tumatawa ng malakas tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ang pinakamasakit kay Teresita ay hindi ang trabaho mismo. Buong buhay siyang nagtrabaho ng husto at hindi natatakot sa pagsisikap. Ang sumisira sa kanya sa loob ay ang paraan ng pagtrato sa kanya. Ito ang patuloy na kahihiyan, ang mga insulto na nagkukubli bilang mga obserbasyon, ang paghamak na nagmumula sa bawat kilos ni Veronica. Ito ang pagkaalam na doon sa bahay na dapat ay isang tahanan, siya ay tinitingnan bilang isang bagay na itatapon, walang halaga, hindi karapat-dapat sa paggalang. Isang partikular na mainit na hapon ng Enero, tinawag ni Veronica si Teresita sa garahe. Ang bahay ay may malawak na garahe na naglalaman ng 3 sasakyan. Isang itim na sedan na ginagamit ni Jose para sa trabaho, isang puting SUV na minamaneho ni Veronica at isang pulang sports car na kamakailan lamang binili ni Jose bilang regalo sa sarili, isang pagdiriwang para sa isa pang milyong-milyong kontrata na isinara. Sa kotseng iyon nakatuon ang pansin ni Veronica. Aling Teresita, tingnan mo ang kotseng ito. Itinuro ni Veronica ang pulang sports car na may ekspresyon ng pandidiri. Puno ng alikabok, hindi ba't walang sino man sa bahay na ito ang marunong magpanatiling malinis ng mga bagay? Tiningnan ni Teresita ang kotse. Mayroon ngang bahagyang alikabok sa makintab na pintura, ngunit walang dahilan para sa dramatikong tono ng manugang. Maaari po akong tumawag ng maghuhugas kung gusto ninyo. Tumawa si Veronica ng tuyo. Tumawag ng iba? Gasta ng pera ng walang kabuluhan, ikaw ang maghuhugas. Ngayon, tumingin si Teresita sa labas ng garahe. Ang araw ay nasa katanghalian, matindi gaya ng alam lamang ng tag-init sa Metro Manila. Ang temperatura ay dapat na malapit sa 35 degree. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib, ngunit wala siyang sinabi. Tumango lamang siya at kinuha ang mga gamit sa paglilinis. Balde, espongha, sabon, mga basahan, lahat ay napakabigat para sa kanyang mahihinang kamay. Pinapanood siya ni Veronica na nakasandal sa pader, nakakrus ang mga braso, na may malamig na tingin na naging pamilyar na. Nagsimulang magtrabaho si Teresita. Pinuno niya ang balde ng tubig, binasa ang espongha at nagsimulang kuskusin ang pintura ng kotse. Ang araw ay direktang tumatama sa kanyang likod, nasusunog sa manipis na blusang suot niya. Agad na nagsimulang tumulo ang pawis, basa ang kanyang noo, bumababa sa kanyang leeg, binabasa ang kanyang damit. Sa bawat galaw, nararamdaman niyang nagrereklamo ang kanyang mga kasukasuan. Masakit ang kanyang mga braso sa paulit-ulit na pag-angat ng espongha. Nagrereklamo ang kanyang likod sa pagyuko sa ibabaw ng hood ng kotse. Ngunit nagpatuloy siya dahil alam niyang ang paghinto ay nangangahulugang haharapin ang galit ni Veronica. At wala na siyang lakas para sa higit pang kahihiyan sa araw na iyon. Masyadong mabagal. Ang boses ni Veronica ay pumutol sa katahimikan na parang talim. Akala mo ba may buong araw ka? Kailangan mong matapos agad, marami ka pang gagawin. Sinubukan ni Teresita na bilisan, ngunit hindi tumutugon ang kanyang katawan. Nagsisimula ng manalo ang pagod. Nahilo siya, bahagyang lumabo ang kanyang paningin. Kumapit siya sa gilid ng kotse para hindi matumba. Napansin ni Veronica ang kahinaan at sa halip na magpakita ng pag-aalala, naramdaman niya ang isang alon ng pagkainis. Huwag kang mag-inarte ngayon, tapusin mo na iyan. Huminga ng malalim si Teresita, sinusubukang mabawi ang balanse. Nagpatuloy siya sa paghuhugas, bawat galaw ay isang laban sa sarili niyang katawan. Nakak-suffocating ang init sa loob ng garahe. Walang sapat na bentilasyon at ang hangin ay tila makapal, mahirap hingahan. Noon lumapit si Veronica at sa isang biglaang tulak sa balikat ni Teresita pinilit siyang yumuko pa sa ibabaw ng hood ng kotse. Kuskusin mo ng maayos, tingnan mo ang mga mantsang iyan, wala ka talagang ginagawang tama. Ang brutalidad ng kilos ay nagpawala ng balanse kay Teresita. Sumandal siya gamit ang 2 kamay sa mainit na pintura ng kotse, nararamdaman ang metal na sumusunog sa kanyang sensitibong balat. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ng matanda, ngunit pinigilan niya ito ng husto. Hindi niya ibibigay kay Veronica ang kasiyahan na makita siyang umiiyak. Nagpatuloy siyang kuskusin kahit nanginginig ang mga kamay, kahit nagmamakaawa ang katawan para sa pahinga. Halos 2 oras bago matapos. Nang sa wakas ay natapos, si Teresita ay ganap na pagod, basang-basa sa pawis, nahihilo at may mga pulang at masakit na kamay. Ininspeksyon ni Veronica ang trabaho ng may kritikal na mata, naghahanap ng mga depekto. Nakahanap siya ng ilang mga marka ng tubig na hindi pa ganap na natutuyo.
Pangit, pero wala na akong pasensya ngayon. Bukas gawin mo ulit at sa pagkakataong ito, gawin mo ng tama. Tumango lamang si Teresita. Walang lakas kahit para sumagot. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanyang silid. Bawat hakbang ay isang pagpapahirap at humiga sa kama ng hindi man lang tinatanggal ang damit na basa ng pawis. Nang gabing iyon, umuwi si Jose bandang 10:00. Pagod siya, ngunit masaya. Nakapagsara siya ng isa pang mahalagang kontrata at gusto niyang magdiwang. Nakita niya si Veronica sa sala, nanonood ng isang palabas sa telebisyon. Ngumiti ito sa kanya, ang pinag-aralang ngiti na inilalaan niya kapag naroroon ang asawa. "Hi mahal, kumusta ang araw mo?" Umupo si Jose sa tabi niya sa sopa at ikinuwento ang tungkol sa kontrata, masigla. Nakikinig si Veronica o nagkukunwaring nakikinig, nagbibigay ng mga angkop na komento sa tamang sandali. Masaya siya at iyon ang mahalaga para mapanatili ang perpektong harapan. "At si nanay, ayos lang ba siya?" tanong ni Jose. Biglang naalala ang ina. Hindi nag-atubili si Veronica. "Oo naman, maaga siyang naghapunan at umakyat na para magpahinga. Alam mo na, tumatanda na at mas madaling mapagod." Nasiyahan si Jose sa sagot. Lubos siyang naniniwala na maayos na inaalagaan ang kanyang ina, na si Veronica ay maalalahanin at mabait sa kanya. Sa huli, ang kanyang asawa ay laging nagpapakita ng pag-aalala at pagmamahal kapag siya ay nasa malapit. Walang dahilan para magduda. Umakyat si Jose para maligo at natulog, walang kaalam-alam na sa kabilang silid ang kanyang ina ay nakahiga sa sakit na may mga pulang marka sa katawan at mas lalong sugatan ang kaluluwa. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng higit pa sa parehong bagay. Tila sinusubukan ni Veronica kung hanggang saan siya makakarating ng walang natutuklasan. At ang sagot tila ay walang hangganan. Si Teresita ay nananatiling tahimik, sumusunod, nagdurusa ng tahimik. Ngunit mayroong isang bagay sa loob niya na nagsisimulang magbago. Ito ay banayad, halos hindi mahahalata, ngunit naroon. Isang maliit na apoy ng paghihimagsik na nagsisimulang mag-alab, mahina pa, ngunit naroroon. Si Aling Lucia, ang kapitbahay, ay patuloy na nagmamasid. Nakikita niya si Teresita sa hardin, laging nagtatrabaho, laging mag-isa, laging may malalim na kalungkutan sa mukha. Isang araw, habang nagdidilig ng sarili niyang mga halaman, tumawag si Lucia mula sa ibabaw ng pader. "Aling Teresita, ayos lang po ba kayo?" Tumingin si Teresita, nagulat. Ilang linggo nang walang nagtatanong sa kanya niyan ng may tunay na interes. "Ayos lang naman po, salamat." Ngunit mahina ang kanyang boses. Walang katiyakan, napansin ni Lucia. "Mukha po kayong pagod. Masyado po ba kayong nagtatrabaho?" Pilit nang umiti si Teresita. Dahil lang po ito sa edad. Wala pong problema." Hindi kumbinsido si Lucia, ngunit ayaw niyang mamilit. Sinabi na lang niya, "Kung kailangan niyo po ng kahit ano, tawagin niyo lang po ako. Palagi po akong nandito." Ang kabaitan ng mga salitang iyon ay umantig kay Teresita sa paraang hindi niya inaasahan. Nagpasalamat siya ng mahina at bumalik sa kanyang trabaho, ngunit ang alok ay nanatiling umuugong sa kanyang isipan. Nang hapong iyon, may nangyari na magpapabago sa takbo ng mga pangyayari. Naghihintay si Veronica ng isang mahalagang pakete, isang order ng mamahaling damit na binili niya online. Nang mag-doorbell ang delivery man, inutusan niya si Teresita na buksan ang pinto. Maingat na bumaba sa hagdanan ang matanda at binuksan ang tarangkahan. Inabot ng lalaki ang isang malaki at mabigat na kahon. Pumirma si Teresita at sinubukang dalhin ang kahon sa loob, ngunit masyado itong mabigat. Lumitaw si Veronica sa pinto, walang pasensya. "Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na rito." Nagpilit si Teresita, sinusubukang buhatin ang kahon, ngunit halos matumba siya sa bigat. Ang delivery man na naroon pa ay nagalok ng tulong. "Hayaan niyo na po akong magdala sa loob, ma'am." Ngunit pinigilan siya ni Veronica. "Hindi na kailangan, kaya niya iyan." Tumingin ang lalaki kay Teresita, pagkatapos kay Veronica, hindi maintindihan. Si Teresita, sa hiya sa sitwasyon, ay gumawa ng huling pagsisikap at nagawang kaladkarin ang kahon papasok sa bahay. Umalis ang delivery man na may naguguluhang ekspresyon sa mukha. Magkokomento siya mamaya sa mga kasamahan tungkol sa kakaibang eksenang nasaksihan niya. May isang matandang babae na pinapabuhat ng isang malaking kahon at hindi man lang tinulungan ng may-ari ng bahay. Ang weird. Ang mga maliliit na komentong ito ay nagsimulang kumalat. Kahit paano'y discreetly, bumubuo ng isang network ng mga hinala tungkol sa kung ano ang nangyayari sa eleganting bahay na iyon sa Kalye Sampaguita. Sa loob ng bahay, binuksan ni Veronica ang kahon ng may sigla na nagpapakita ng mga mamahaling damit, blusa at sapatos.
Sinukat niya ang bawat piraso sa harap ng salamin, nasiyahan sa kanyang mga binili. Si Teresita ay nakaupo sa kusina, minamasahe ang masakit na likod nang lumitaw si Veronica. Aling Teresita, kailangang dalhin sa labas ang mga kahon at balot na ito, iayos mo lahat sa basurahan sa garahe. Mayroong hindi bababa sa 5 malalaking karton bukod pa sa mga plastic bag at tissue paper. Pinagsama-sama ni Teresita ang lahat at nagsimulang dalhin sa garahe. Ilang beses siyang nagpabalik-balik, umaakyat at bumababa sa maliit na hagdanan patungo sa labas. Sa huling biyahe natisod siya sa isang kahon na nasa daan pa at napaluhod sa sahig. Agad at matindi ang sakit. Nanatili siya roon ng ilang segundo, sinusubukang habulin ang hininga, sa wakas ay tumulo ang mga luha. Ganun siya natagpuan ni Maria ang katulong nang dumating siya para sa kanyang araw ng trabaho. Tumakbo siya kay Teresita at maingat na tinulungang tumayo. Aling Teresita, ayos lang po ba kayo? Anong nangyari? Mabilis na pinunasan ni Teresita ang mga luha. Natisod lang po ako, iyon lang, ayos lang ako. Ngunit hindi tanga si Maria. Nakikita niya ang mga marka sa katawan ng matanda, nakikita niya ang matinding pagod, nakikita niya ang takot sa kanyang mga mata. Dinala ni Maria si Teresita sa kusina at pinaupo, naghanda siya ng isang basong tubig at iginiit na magpahinga siya. Hindi niyo po kailangang gawin lahat yan, nandito po ako para magtrabaho. Hinawakan ni Teresita ang kamay ng dalaga nang may pasasalamat. Napakabait mo, Maria, pero ayos lang talaga. Gusto sanang mamilit ni Maria, gustong sabihin na walang tama sa lahat ng iyon, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Veronica sa kusina. Maria, buti dumating ka? Maraming trabaho ngayon. Halos hindi tumingin si Veronica kay Teresita na para bang hindi nangyari ang pagkahulog. Naramdaman ni Maria ang galit na lumalaki sa loob niya, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magsalita. Kailangan niya ang trabaho, may mga bayarin siya, ngunit ipinangako niya sa sarili na hahanap siya ng paraan para tulungan si Aling Teresita kahit hindi pa niya alam kung paano. Ang sitwasyon ay patuloy na lumala. Si Veronica, pakiramdam na ganap na hindi mapaparusahan, ay naging mas malupit pa. Sa isang pagkakataon, sinadya niyang magtapon ng pagkain sa sahig ng kusina at inutusan si Teresita na linisin agad nakaluhod. Habang pinapanood niya sa isa pa, pinunit niya ang mga papel at ikinalat sa sala para lamang magkaroon ng kasiyahan na makita ang biyenan na pinupulot ang lahat, piraso-piraso. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Teresita na unti-unting ninanakaw ang kanyang dignidad. Ngunit kasabay nito, ang maliit na apoy ng paghihimagsik ay patuloy na lumalaki. Nagsimula siyang magtanong kung gaano pa katagal niya ito kakayanin. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung ang pagmamahal sa anak ay sapat na dahilan para sa ganitong pagdurusa. Nagsimula siyang isaalang-alang sa unang pagkakataon na marahil ay kailangan niyang gumawa ng hakbang. Sa gabi, kapag sa wakas ay nakahiga na siya, nakatingin si Teresita sa madilim na kisame ng kanyang silid. Ang mga alaala ay dumarating na parang alon, sunod-sunod. Naalala niya noong maliit pa si Jose at nagigising sa gitna ng gabi na may masamang panaginip. Kinakalong niya ito, kinakantahan ng mga oyayi, ipinapangako na palagi siyang naroroon para protektahan siya. Naalala niya ang araw na nanalo siya ng kanyang unang scholarship, kung paano kumislap ang kanyang mga mata sa pagmamalaki at determinasyon. Naalala niya ang pagtatapos sa universidad nang umakyat siya sa entablado para tanggapin ang diploma at hinanap siya sa mga manonood, ngumingiti ng magtagpo ang kanilang mga tingin. Lahat ng mga alaalang iyon ay mahalaga, nakatago sa puso na parang mga napakahalagang kayamanan. Ngunit ngayon, nakahiga sa kamang iyon sa isang bahay na hindi niya maramdaman na kanya, nagtatanong si Teresita kung sulit ba ito. Lahat ng sakripisyong iyon, lahat ng paghihirap ay nauwi ba sa wala? Pinalaki niya ang isang kahangahangang anak, masipag, matagumpay. Ngunit ano ang silbi kung hindi siya makita nito, hindi mapansin ang kanyang pagdurusa? Ano ang silbi ng lahat ng tagumpay nito kung siya, na labis na nag-ambag para makarating siya doon, ay unti-unting sinisira? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa kanya, nag-aalis ng kanyang tulog, nagpapasakit ng kanyang puso sa paraang hindi kayang pantayan ng anumang pisikal na sakit. Ngunit ang takot ay mas malaki pa rin kaysa sa tapang, ang takot na biguin si Jose, na sirain ang kanyang kasal, na magdulot ng problema, ang takot na mag-isa na walang mapupuntahan, ang takot na walang maniniwala sa kanya, na iisipin ng lahat na nag-e-exaggerate siya o nag-iimbento ng mga bagay-bagay. Ang takot na ito ang nagpapanatili sa kanya na nakakakulong sa rutinang iyon ng pang-aabuso sa siklong tila walang katapusan.
Si Jose ay nananatiling walang kamalay-malay. Lalo siyang nagtatrabaho, lalo siyang naglalakbay, lubog sa kanyang mundo ng negosyo at mga profesional na tagumpay. Kapag nasa bahay, nakikita lamang niya kung ano ang gusto ni Veronica na makita niya. Isang dedikadong asawa at isang inaalaga ang ina. Ang katotohanan ay nananatiling nakatago, protektado ng mga patong ng kasinungalingan at pagkukunwari. Ngunit ang katotohanan, tulad ng lahat ng katotohanan, ay hindi maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Palaging may isang sandali kung saan ito lumilitaw, karaniwan sa hindi inaasahan at dramatikong paraan. At ang sandaling iyon ay papalapit na, mas mabilis kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang mga buto ng pagbabago ay naitanim na sa mga obserbasyon ng mga kapitbahay sa pag-aalala ni Maria at lalo na sa puso ni Teresita kung saan ang apoy ng paghihimagsik ay lalong nag-aalab. Ang bahay na elegante sa Kalye Sampaguita ay maingat na nagtatago ng mga lihim nito, ngunit kahit ang pinakakapal na pader ay sa huli ay naglalabas ng mga sigaw ng mga nagdurusa sa loob nito. At ang sandali ng paglabas na iyon ay papalapit na. Ang buwan ng Pebrero ay dumating, kasama ang nakakapasong init na tipikal ng tag-init sa Metro Manila. Ang temperatura ay umaabot sa mga record, nagbabala ang mga balita tungkol sa panganib ng dehydration at heat stroke, at ang mga kalye ay walang tao sa pinakamaiinit na oras ng araw. Sa loob ng bahay sa Kalye Sampaguita, mas mabigat pa ang klima, hindi lamang dahil sa pisikal na init, kundi dahil sa tensyon na nakabitin sa hangin na parang isang madilim na ulap na malapit ng sumabog. Nagising si Teresita noong Huwebes ng umaga na may kakaibang pakiramdam. May kakaibang pumipintig sa kanyang dibdib, isang halo ng pagkabalisa at isang marupok na determinasyon na halos hindi niya mapangalanan. Hindi siya nakatulog ng maayos, pinahihirapan ng mga magulong panaginip kung saan nakikita niya ang sarili na nakakulong sa madidilim na lugar, sinusubukang sumigaw ngunit walang lumalabas na tunog. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, malakas na pumapasok ang sikat ng araw sa bintana na nagpapahiwatig na nakatulog siya ng lampas sa karaniwang oras. Agad siyang sinakop ng takot. Inaasahan ni Veronica ang almusal ng alas 7:30 at halos alas 8 na. Madaling bumangon si Teresita, binaliwala ang mga sakit na nagrereklamo sa bawat kasukasuan ng kanyang katawan. Bumaba siya sa hagdanan ng mas mabilis hanggat kaya ng kanyang mga binti mahigpit na kumakapit sa hawakan. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Veronica na nakaupo na sa mesa, nakakrus ang mga braso na may ekspresyon ng pigil na galit sa mukha. So ngayon binibigyan mo na ang sarili mo ng luho na matulog hanggang hapon? Ang boses ni Veronica ay malamig. Mapanganib, sinubukan ni Teresita na magpaliwanag. Pasensya na po, hindi ko narinig ang alarm clock. Ako'y pinalo ni Veronica ang mesa ng malakas na nagpatalon kay Teresita sa gulat. Ayokong makarinig ng mga dahilan. Ilang beses ko bang kailangang ulitin na gusto ko ang almusal ko sa tamang oras? Ano ba ang tingin mo sa akin? Ang isang katulong ay maaring magbigay ng luho na mahuli. Yumuko si Teresita at nagsimulang ihanda ang almusal na may mga kamay na mas nanginginig kaysa sa dati. Naghiwa siya ng mga prutas nang nagmamadali, halos masugatan ang sarili sa kutsilyo. Nagtoast siya ng tinapay, nagpainit ng gatas, inihanda ang lahat na may mabilis na tibok ng puso, nararamdaman ang mga mata ni Veronica na tumutusok sa kanyang likod. Nang sa wakas ay inilagay niya ang lahat sa mesa, hindi man lang tumingin ang manugang sa pagkain. Tumayo lamang, ito, kinuha ang bag at umalis, malakas na isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Teresita doon sa gitna ng kusina, nakatingin sa almusal na inihanda niya ng may labis na pagsisikap at hindi man lang kakainin. May naramdaman siyang nabasag sa loob niya sa sandaling iyon, para bang isang huling patong ng pagtitiis ang nabasag. Umupo siya sa isa sa mga upuan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pinayagan ang sarili na umiyak ng hayagan nang hindi pinipigilan ang mga luha. Umiyak siya para sa buhay na kanyang naranasan, para sa anak na hindi nakikita ang katotohanan, para sa dignidad na ninanakaw araw-araw. Ganun siya natagpuan ni Maria nang dumating siya para sa isa pang araw ng trabaho, nakatayo ang dalaga sa pinto ng kusina, nakikita ang eksenang iyon ng purong desperasyon. May naghimagsik sa loob niya, lumapit siya kay Teresita at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito ng may pagmamahal. Aling Teresita, hindi na po ito maaaring magpatuloy. Kailangan niyo pong sabihin kay Sir Jose kung ano ang nangyayari. Pinunasan ni Teresita ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at umiling. Hindi ko kaya, Maria.
Napakasaya niya sa kanyang kasal sa kanyang buhay. Hindi ko kayang sirain iyon. Umupo si Maria sa tabi niya. Pero kayo po ang nasisira. Hindi po yung patas. Karapatan ni Sir Jose na malaman ang katotohanan. May karapatan siyang malaman kung paano tinatrato ang kanyang ina sa sarili niyang bahay. Ang mga salita ni Maria ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Teresita sa buong araw na iyon. Habang ginagawa ang kanyang mga gawain, habang naglilinis at nag-aayos, hindi niya mapigilang mag-isip. Tama kaya si Maria? Oras na ba para basagin ang katahimikan? Ngunit ang takot ay naroroon pa rin, malaki at nakakaparalisa. Ang takot na hindi paniwalaan, ang takot na magdulot ng hiwalayan, ang takot na walang mapuntahan. Nang hapong iyon, may nangyari na magpapabilis sa mga pangyayari nang hindi na mababago. Bumalik si Veronica sa bahay kasama ang tatlong kaibigan. Mga babaeng kabilang sa parehong uri ng lipunan niya, laging walang dungis sa pananamit, laging may hangin ng pagmamataas na nagmumula sa mga taong hindi kailanman kinailangang lumaban para sa anumang bagay sa buhay. Umupo sila sa sala, malakas na tumatawa, nag-uusap tungkol sa kanilang mga huling biyahe, kanilang mga binili, kanilang mga walang kwentang problema. Tinawag ni Veronica si Teresita. Aling Teresita, magdala ka ng inumin para sa mga kaibigan ko, sariwang juice, hindi yung mga basura sa karton. Pumunta si Teresita sa kusina at nagsimulang maghanda ng sariwang piniga na orange juice. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mga dalandan at ang pigaan. Nang sa wakas ay natapos, inilagay niya ang lahat sa isang tray at dinala sa sala, dahan-dahang naglalakad para walang matapon. Ngunit pagpasok sa sala, bahagya siyang natisod sa alpombra. Napanatili niya ang balanse, ngunit umalog ang isa sa mga baso at ilang patak ng juice ang nahulog sa gilid ng tray. Nakita ni Veronica at agad na tumigas ang kanyang ekspresyon. Hindi mo ba kayang gawin kahit yan ang tama? Tingnan mo ang kalat na yan. Tumingin ang mga kaibigan, nahihiya. Sa katunayan walang kalat, ilang hindi gaanong mahalagang patak lamang. Ngunit determinado si Veronica na hiyain ang biyenan sa harap ng kanyang mga bisita. Alam mo ba, mali lahat ito, itapon mo yan at gumawa ka ulit. Naramdaman ni Teresita na nag-init ang kanyang mukha. Pero masarap po ang juice, ilang patak lang po ang nahulog sa tray, kaya ko pong linisin. Pinutol siya ni Veronica ng may mas malakas na tono. Sinabi kong gumawa ka ulit, nagiging bingi ka? Nababukod sa pagiging incompetent, isa sa mga kaibigan, isang babaeng nagngangalang Patricia na mas sensitibo kaysa sa iba ay nakaramdam ng matinding pagkailang. Veronica, hindi na kailangan, ayos na ang juice. Ngunit nagbigay si Veronica ng isang napakalamig na tingin kay Patricia na agad itong nanahimik. Bumalik si Teresita sa kusina, dala ang tray. Nararamdaman ang mga luhang nag-iinit sa kanyang mga mata. Itinapon niya ang lahat ng juice at nagsimulang gawin ulit ang lahat. Bawat galaw ay isang pagpapahirap ng kahihiyan. Nang bumalik siya, dala ang bagong tray, tahimik ang mga kaibigan ni Veronica. Ang klima sa sala ay ganap na nagbago. Kinuha nila ang mga baso at nagpasalamat ng mahina, hindi direktang tumitingin kay Teresita. Umalis ang matanda sa sala at dumiretso sa kanyang silid kung saan isinara niya ang pinto at hinayaang bumagsak ang mga luha ng walang kontrol. Sa labas ng bahay, nagdidilig si Aling Lucia ng kanyang mga halaman nang marinig niya ang mga nagtataas na boses mula sa sala ng mga Tavares. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit ang tono ay hindi maikakaila. May galit doon, may kalupitan. Tumingin siya kay Mang Joaquin na nagbabasa ng dyaryo sa beranda. Joaquin, hindi mo ba iniisip na dapat tayong gumawa ng isang bagay? Nagdurusa ang matandang iyon, sigurado ako. Bumuntong hininga si Mang Joaquin. Lucia, napag-usapan na natin ito. Problema iyan ng pamilya. Kung makikialam tayo, baka lalo nating palalain ang sitwasyon. Ngunit hindi na kumbinsido si Aling Lucia dito. Masyado na siyang maraming nakita, masyado nang maraming narinig. Hindi lamang ito problema ng pamilya, ito ay isang bagay na mas seryoso. Nagpasya siya na, sa unang pagkakataon, susubukan niyang direktang kausapin si Aling Teresita. Sa loob ng bahay, mas maagang umalis ang mga kaibigan ni Veronica kaysa sa plano. Ang hapon ay ganap na nawalan ng gaan. Si Patricia, ang huling umalis, ay hinila si Veronica sa gilid sa pasilyo. Veronica, may sasabihin ako sa iyo. Hindi mo ba iniisip na medyo naging masyadong malupit ka? Sabihanan mo, tumawa si Veronica ng may paghamak. Malupit? Tinuturuan ko lang siyang gawin ang mga bagay ng tama. Kung hindi ko siya pipilitin, magiging kampante siya.
Umiling si Patricia. Hindi iyon tila pagpilit, tila kahihiyan, ina siya ni Jose, Veronica, karapat dapat siyang igalang. Naramdaman ni Veronica ang isang alon ng galit, paano naglakas loob ang babaeng iyon na husgahan ang paraan ng pagtrato niya sa sarili, niyang biyenan sa sarili niyang bahay. Tingnan mo Patricia, wala kang alam. Hindi ka nakatira dito, hindi mo alam kung paano ang mga bagay-bagay, kaya mas mabuting huwag kang magbigay ng opinyon sa hindi mo alam. Napansin ni Patricia na walang saysay na mamilit. Nagpaalam siya at umalis, ngunit may bumabagabag sa kanyang konsensya. Kilala niya si Veronica ng maraming taon at alam niyang palaging may malupit na ugali ang kaibigan. Isang pangangailangan na maging superior sa iba. Ngunit ang nasaksihan niya noong hapong iyon ay lumampas sa mga hangganan ng katanggap-tanggap. Nagpa siya si Patricia na kung magkakaroon siya ng pagkakataong makausap si Jose, sasabihin niya kung ano ang kanyang nakita. Sa gabi, dumating si Jose sa bahay bandang 10:00. Pagod na pagod siya mula sa isa pang matinding araw ng mga pulong at negosasyon. Tinanggap siya ni Veronica ng kanyang pinag-aralang ngiti na may handa ng hapunan at nakahain na mesa. Kumain siya ng tahimik, automatikong sumasagot sa mga tanong nito tungkol sa araw ng trabaho. Puno ang kanyang isipan ng mga numero, kontrata, deadlines. Halos hindi niya napansin na hindi man lang bumaba ang ina para maghapunan. Pagkatapos ng pagkain, dumiretso si Jose sa kanyang silid. Dumaan siya sa pinto ng silid ng ina at halos pumasok para mag-good night, ngunit nakita niyang patay ang ilaw. Ipinagpalagay niyang natutulog na ito at ayaw niyang istorbohin. Wala siyang kaalam-alam na sa kabilang panig ng pintong iyon, gising si Teresita, nakahiga sa dilim, masakit ang katawan at mas lalong sugatan ang kaluluwa, nagtatanong sa 1,000 beses kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan sa kanyang anak. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng mas malaking paglala sa kalupitan ni Veronica. Para bang nararamdaman niyang nawawalan siya ng kontrol, na may malapit ng magbago at kaya kailangan niyang higpitan pa ang pagkubkob. Ang mga gawaing ipinapataw kay Teresita ay naging mas mabigat, mas nakakahiya. Isang umaga, hiningi ni Veronica na linisin ng biyenan ang kanyang banyo. Nang nakaluhod, kinukuskos ang bawat sentimetro ng marmol na sahig gamit ang isang maliit na brush. Sumunod si Teresita. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga tuhod sa matigas na sahig, tahimik na bumabagsak ang mga luha habang nagtatrabaho. Sa isa pang araw, sinadya ni Veronica na itapon ang isang tasa ng kape sa sahig ng kusina. Hindi ito aksidente, ito ay sinadya. Hawak niya ang tasa, tumingin kay Teresita at simpleng binitawan. Kumalat ang maitim na likido sa puting sahig, nagmamansya sa lahat. Tingnan mo ang kalat, linisin mo iyan ngayon. Si Teresita, sa gulat sa walang kabuluhang kasamaan ng kilos, ay kinuha lamang ang basahan at nagsimulang maglinis. Sa sandaling iyon, mayroong isang bagay sa loob ni Teresita na sa wakas ay nagsimulang magbago ng totoo. Hindi ito isang biglaang pagbabago, kundi unti-unti. Habang nililinis ang sinadyang itinapong kape, habang nararamdaman ang masakit na tuhod sa malamig na sahig, napagtanto niya na walang kinalaman iyon sa kanya, hindi dahil may ginawa siyang mali, hindi dahil karapat dapat siya sa pagtrato na iyon. Ito ay dahil lamang sa malupit si Veronica, at ang mga malupit ay hindi nangangailangan ng dahilan para manakit. Ang pag-unawang ito ay nakapagpalaya sa isang kakaibang paraan. Huminto si Teresita sa pagsisisi sa sarili. Sa loob ng maraming buwan, patuloy niyang tinatanong ang sarili, may ginagawa ba akong mali? Karapat-dapat ba ako sa pagtrato na ito? Talaga bang incompetent ako tulad ng laging sinasabi ni Veronica? Ngunit ngayon, nakaluhod sa sahig na iyon, nililinis ang isang sinadyang itinapong kape. Sa wakas ay naunawaan niya. Hindi siya kailanman ang naging problema. Ang problema ay si Veronica at ang kanyang masamang pangangailangan na magkaroon ng kapangyarihan sa isang mas mahina. Naisip ni Teresita ang lahat ng mga babaeng dumaan sa mga katulad na sitwasyon sa kasaysayan. Mga babaeng pinatahimik, hinamak, tinrato na parang hindi tao ng mga dapat na nagpoprotekta sa kanila. Naisip niya ang kanyang sariling ina na nagdusa sa kamay ng mga malupit na amo noong nagtatrabaho bilang kasambahay. Naisip niya ang mga kaibigan noong kabataan na nagtitiis sa mga abusadong relasyon dahil naniniwala silang wala silang pagpipilian. Naisip niya ang lahat ng mga boses na pinatahimik ng takot, ng hiya, ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, at nagpasya siyang
Hindi na siya magiging isa sa mga boses na iyon, anuman ang kapalit, hahanap siya ng paraan para makalaya sa ginintuang kulungang iyon. Ang kanyang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na kaginhawaan, ang kanyang kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa pag-iiwas sa mga alitan. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Teresita na walang anumang magagawa niya para baguhin ang sitwasyon. Gaano man siya magtrabaho, gaano man siya sumunod, gaano man siya manahimik, hindi kailanman titigil si Veronica. Masyadong nakaugat na sa kanya ang kalupitan. At kung walang magagawa si Teresita para baguhin yon, marahil ay oras na para baguhin ang ibang bagay. Marahil ay oras na para baguhin ang sarili niyang sitwasyon. Nang gabing iyon, hindi na naman makatulog si Teresita. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa madilim na kisame, nag-iisip. Naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya mula nang lumipat sa bahay na iyon. Naisip niya ang mga tao ng sakripisyo sa pagpapalaki kay Jose ng mag-isa. Naisip niya kung gaano siya nagtrabaho, lumaban, nangarap at naisip niya kung paano ang lahat ng iyon ay humantong sa sandaling ito kung saan nakikita niya ang sarili na nakakulong sa isang marangyang bahay ngunit walang pag-ibig, nagdurusa sa kamay ng isang babaeng dapat sanay pamilya. Papalapit na ang madaling araw nang sa wakas ay gumawa ng desisyon si Teresita. Hindi pa niya alam kung paano o kailan, ngunit alam niyang kailangan niyang umalis doon. Kailangan niyang bawiin ang kanyang dignidad kahit na mga hulugan ito ng pag-iisa muli. Kahit na mga hulugan ito ng pagkabigo sa anak, ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa doon. Ang kanyang espiritu ay mas mahalaga kaysa doon. At kahit matanda na, kahit pagod na, karapat dapat pa rin siyang magkaroon ng kapayapaan. Kinabukasan may mangyayari na magpapabilis sa lahat ng pangyayari. Si Veronica na puno ng mas matinding galit matapos makipag-away sa telepono sa isang kaibigan tungkol sa isang walang kwentang bagay, ay nagpa siyang ibuhos ang lahat ng kanyang galit kay Teresita. Bumaba siya sa hagdanan na parang isang bagyo, ang mga mata ay kumikinang sa isang kasamaan na nakakatakot sa sinuman. Haling Teresita, halika rito agad. Ang tono ng boses ay hindi tumatanggap ng pagtutol. Lumitaw si Teresita, suot pa ang kamisol na pinantulog niya. Itinuro ni Veronica ang garahe. Madumi na naman ang kotse. Ikaw ang maghuhugas. Ngayon, at wala akong pakialam kung mainit o kung pagod ka. Gusto kong kuminang ang kotseng iyon, tanghali na. Ang araw ay nasa pinakamataas at pinakamainit na punto ng araw. Ang temperatura ay dapat na malapit sa 38 degree. Tumingin si Teresita sa bintana, nakita ang init na nanginginig sa hangin at sa unang pagkakataon ay naisip niyang tumanggi. Ngunit ang ugali ng pagsunod ay masyadong malakas pa rin. Tumango siya at nagbihis, nagsusuot ng isang magaan na damit at isang lumang sombrero para protektahan ang sarili mula sa araw. Pagdating niya sa garahe, dala ang mga gamit sa paglilinis, naroon na si Veronica naghihintay. May kakaiba sa kanyang mga mata noong araw na iyon, isang bagay na mas madilim, mas mapanganib, nagsimulang hugasan ni Teresita ang kotse. Agad na tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Pinapanood ni Veronica ang bawat galaw ng may kritikal na pansin, naghahanap ng mga depekto sa lahat. Mas mabilis, kuskusin mo nang mas malakas ang pangit niyan. Walang tigil ang mga komento, masakit at malupit. Sinubukan ni Teresita na bumilis, ngunit hindi tumutugon ang katawan. Bumalik ang pagkahilo, mas malakas sa pagkakataong ito. Kinailangan niyang sumandal sa kotse para hindi matumba. Si Veronica, nang makita ito, ay hindi nakaramdam ng habag kundi pagkainis. Huwag kang maginarte, magpatuloy ka. Huminga ng malalim si Teresita, sinusubukang mabawi ang balanse. Noon lumapit si Veronica at sa isang kilos ng nakakagulat na brutalidad, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Teresita at itinulak siya sa gilid ng kotse. Sinabi kong magpatuloy ka, ang karahasan ng kilos ay sobra na. Naramdaman ni Teresita ang isang matinding sakit sa balikat kung saan siya tumama sa pintura. Ngunit higit sa pisikal na sakit, naramdaman niyang may nabasag na sa loob niya. Ito ang huling sinulid na nagpapanatili sa kanya na nakakulong sa sitwasyong iyon. Tumingin siya kay Veronica, talagang tumingin at nakita ang babae kung sino talaga siya. Isang nilalang na puno ng kapaitan at kawalan, walang kakayahang magmahal o magmalasakit, kumakain ng sakit ng iba para maramdaman ang kapangyarihan. At napagtanto ni Teresita na wala na siyang takot. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malakas.
Pagkasuklam, makatarungang galit, isang malalim na pagnanais para sa katarungan at kalayaan. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niyang may kailangang magbago. At kailangang magbago agad. Si Veronica, nasiyahan sa kanyang pagpapakita ng kapangyarihan ay pumasok muli sa bahay. Iniwan si Teresita na mag-isa sa garahe. Ang matanda ay nagpatuloy sa paghuhugas ng kotse ng mekanikal, ngunit ang kanyang isipan ay malayo na. Nagpaplano siya, nag-iisip, nag-iipon ng lakas ng loob. Ang apoy ng paghihimagsik na nagsimula ng maliit ay ngayon ay nag-aalab ng malakas. At malapit na, napakalapit na, ang apoy na ito ay magiging isang siga na susunog sa lahat ng kasinungalingan at sa wakas ay magbubunyag ng katotohanan. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay nagdala ng kakaibang pakiramdam. Ang langit ay puno ng mga kulay abong ulap na nagbabanta ng ulan at ang hangin ay mabigat, siksik, na parabang ang kalikasan mismo ay nakakaramdam na may mahalagang mangyayari. Nagising si Teresita ng mas maaga kaysa sa karaniwan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa obligasyon o takot. Ito ay dahil hindi na makapagpahinga ang kanyang katawan. May kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang halo ng pagkabalisa at determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Dahan-dahan siyang bumangon, bawat galaw ay masakit pa rin, ngunit may kakaiba sa kanyang tindig. Hindi na gaanong nakayuko ang kanyang mga balikat, ang kanyang tingin ng harapin ang sarili sa maliit na salamin sa silid ay may bagong kislap. Ito ang kislap ng isang taong sa wakas ay nakagawa na ng desisyon. Hindi pa niya alam kung paano mangyayari ang lahat, ngunit alam niyang magiging iba ang araw na iyon. Ito ang huling araw na papayagan niyang tratuhin siya sa ganoong paraan. Maingat siyang bumaba sa hagdanan, inihanda ang almusal tulad ng dati, inilagay ang lahat sa mesa na may parehong katumpakan. Ngunit habang ginagawa ng kanyang mga kamay ang mga automatikong galaw, ang kanyang isipan ay ganap na alerto, nagmamasid, nagtatala, naghahanda. Dumating si Veronica ng 7:30, tulad ng dati, suot ang mamahaling gym clothes, perpekto ang buhok, walang dungis ang makeup, hindi man lang niya tiningnan si Teresita. Umupo lamang at nagsimulang kumain. Ang katahimikan sa kusina ay mabigat. Nag-scroll si Veronica sa kanyang cellphone habang kumakain. Walang kamalay-malay sa bagyong nabubuo sa puso ng babaeng nakatayo doon, naghihintay ng mga bagong utos. Nang matapos, itinulak ni Veronica ang plato sa gilid at sa wakas ay tumingin sa biyenan. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang bagay na natutunan ng kilalanin ni Teresita. Ito ang babala ng higit pang kahihiyan, higit pang kalupitan. Haling Teresita, huhugasan mo ulit ang kotse ngayon. Hindi maganda ang pagkakagawa kahapon. Naramdaman ni Teresita na may kumirot sa loob niya. Ang kotse ay hinugasan, wala pang 24 na oras ang nakalipas sa ilalim ng nakakapasong araw hanggang sa halos himatayin siya. At ngayon gusto ni Veronica na gawin niya ulit lahat. Hindi dahil madumi ang kotse, kundi dahil lang kaya niya. Dahil gusto niyang gamitin ang malupit at hindi kinakailangang kapangyarihan na iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi agad sumagot si Teresita. Tinitigan lamang niya si Veronica, isang mahaba at matatag na tingin na nagpakunot ng noo sa manugang. May kakaiba sa tingin na iyon. Hindi ito pagsunod, hindi ito takot. Ito ay isang bagay na hindi matukoy ni Veronica at iyon ay nakabagabag sa kanya. Narinig mo ba ako? Huhugasan mo ang kotse. Ngayon, huminga ng malalim si Teresita. Naramdaman niyang bumilis ang kanyang puso, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Nasa bingit siya ng isang bangin at alam niyang sa sandaling tumalon siya, walang nang balikan. Sige, sabi niya, mas matatag ang boses kaysa sa inaasahan niya. Tila nasiyahan si Veronica at umalis sa kusina, iniwan si Teresita na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Pumunta ang matanda sa kanyang silid at nagbihis. Nagsuot siya ng simpleng blusa, komportableng pantalon, itinali ang kanyang puting buhok sa isang masikip na pusod. Habang ginagawa ito, tiningnan niya ang paligid ng silid na naging kanlungan niya sa mga nakaraang taon. Nakita niya ang kanyang iilang damit sa aparador, nakita ang mga litrato sa bedside table, nakita ang simpleng ngunit marangal na buhay na sinubukan niyang panatilihin kahit sa harap ng napakaraming pagsubok. At alam niya nang may ganap na kalinawan na hindi na siya babalik sa silid na yon sa pagtatapos ng araw. Hindi sa parehong paraan, bumaba siya sa hagdanan sa huling pagkakataon bilang isang sirang babae. Sa susunod na pag-akyat niya, kung aakyat man siya, magiging iba na. Kinuha niya ang mga gamit sa paglilinis at pumunta sa garahe.
Ang langit ay mas lalong makulimlim ngayon, madidilim na ulap na nagbabanta ng bagyo. Naroon na si Veronica, naghihintay na may ekspresyon ng pagmamataas at kalupitan na kilalang-kilala na ni Teresita. Nagsimulang magtrabaho si Teresita. Pinuno niya ang balde ng tubig, binasa ang espongha, nagsimulang kuskusin ang kotse. Pinapanood ni Veronica ang bawat galaw ng may kritikal na mata, naghahanap ng mga depekto, naghahanda na magbitaw ng higit pang mga insulto. Ang init ay nakakapasok kahit may mga ulap. Nagsimulang tumulo ang pawis sa mukha ni Teresita. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagsisikap. Ngunit may kakaiba sa pagkakataong ito. Hindi lamang niya hinuhugasan ang kotse. Nag-iipon siya ng lakas, pinagsasama-sama ang bawat piraso ng tapang na natitira sa kanyang pagkatao. Mas mabilis, matanda, napakabagal mo, ang boses ni Veronica ay pumutol sa hangin na parang talim. Hindi sumagot si Teresita, nagpatuloy lamang sa pagtatrabaho. Lumapit si Veronica, inis sa katahimikan ng biyenan. Kinuha niya ang balde ng tubig at itinapon ito sa paanan ni Teresita ng malakas na nagpatalsik ng tubig sa lahat ng dako. Sinabi kong mas mabilis. Nagiging bingi ka na ba? Sa sandaling yon may sumabog sa loob ni Teresita. Lahat ng buwan ng kahihiyan, lahat ng gabing umiiyak ng tahimik, lahat ng sakit na nilunok at itinago, lahat ay lumabas ng sabay-sabay. Binitawan niya ang espongha, tumayo ng may hirap ngunit may determinasyon at diretsong tumingin sa mga mata ni Veronica. Tama na, ang salita ay lumabas ng malakas, malinaw, umalingaw-ngaw sa bukas na garahe. Natigilan si Veronica ng isang segundo, nagulat. Kailanman sa buong panahong iyon, hindi tumutol si Teresita sa kanya, kailanman hindi nagtaas ng boses, kailanman hindi nagtanong. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng galit. Ano, naglalakas loob ka bang sumagot sa akin? Naramdaman ni Teresita na nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit hindi siya umatras. Sinabi kong tama na, hindi ko na ito gagawin. Hindi na ako papayag na tratuhin sa ganitong paraan. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay puno ng dignidad na matagal nang nakabaon at ngayon ay sa wakas ay muling lumitaw. Humakbang si Veronica, ang mukha ay napilipit sa galit. Wala kang pagpipilian, matanda. Nakatira ka sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, umaasa sa akin para sa lahat. Hindi mo ito bahay, sagot ni Teresita. Nakahanap ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Ito ang bahay ng anak ko. At mas gugustuhin ko pang tumira sa kahit saang lugar, sa kalye kung kinakailangan, kaysa magpatuloy na maging alipin mo. Ang mga salita ay lumabas na parang isang agos. Imposibleng pigilan ngayong nabasag na ang dam. Araw-araw mo akong hinihiya, tinatrato mo ako na mas masahol pa sa isang hayop. At nanahimik ako dahil ayaw kong magdulot ng problema, dahil ayaw kong mag-alala ang anak ko. Pero hindi ko na kaya. Sumugod si Veronica kay Teresita, ang mukha ay napilipit sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay na para bang itutulak muli ang biyenan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umurong si Teresita. Nanatili siyang matatag, diretsong nakatingin sa babaeng ginawang impyerno ang kanyang buhay. Noon may isang boses na nagmula sa kalye. Aling Teresita, ayos lang po ba kayo dyan? Si Aling Lucia iyon ang kapitbahay na narinig ang mga nagtataas na boses at lumapit sa tarangkahan. Sa likod niya, lumitaw din si Mang Joaquin, nag-aalala. Ang presensya ng mga kapitbahay ay nagpaatubili kay Veronica. Ibinaba niya ang kanyang kamay ngunit ang kanyang tingin ay puno pa rin ng lason. Sinamantala ni Teresita ang sandali. Sa mabagal ngunit determinadong mga hakbang, naglakad siya patungo sa tarangkahan. Dinaanan niya si Veronica na sobrang gulat para agad na kumilos. Saan ka pupunta? Sa wakas ay nagsalita si Veronica, sinusundan si Teresita. Ngunit hindi huminto ang matanda. Tinawid niya ang garahe, dumaan sa labas na lugar, dumating sa tarangkahan kung saan naghihintay sina Aling Lucia at Mang Joaquin na may mga ekspresyon ng pag-aalala at suporta. Aling Teresita, anong nangyayari? Malumanay na tanong ni Aling Lucia. Tumingin si Teresita sa mga kapitbahay, mga taong halos hindi niya kilala, ngunit nagpakita ng mas maraming habag kaysa sa sarili niyang pamilya. Kailangan kong umalis sa bahay na ito, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses ngunit matatag sa desisyon. Hindi na ako maaaring manatili dito. Agad na hinawakan ni Aling Lucia ang braso ni Teresita ng may kabaitan. Sumama po kayo sa amin. Maaari po kayong manatili sa aming bahay hanggat kailangan ninyo. Dumating si Veronica sa tarangkahan, sinusubukang panatilihin ang composure sa harap ng mga kapitbahay, ngunit ang galit ay kitang-kita sa bawat linya ng kanyang mukha. Hindi siya aalis kahit saan. Aling Teresita, bumalik ka sa loob ngayon. Ngunit umiling si Teresita.
Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, gumagawa siya ng isang pagpili. Pinipili niya ang kanyang dignidad, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang buhay. Hindi ako babalik. Hindi habang nandyan ka, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga kapitbahay na akit ng hindi pangkaraniwang kaguluhan. Ang kalye Sampaguita, na laging napakatahimik, ay ngayon ay may ilang mga tao sa mga bangketa pinapanood ang eksenang nagaganap. Napagtanto ni Veronica na nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang maingat na itinayong reputasyon ay nagsisimulang magkabitak. Sinubukan niya ang isang huling baraha. Malalaman ito ni Jose, madidisappoint siya sa iyo. Naramdaman ni Teresita ang isang kirot sa puso ng marinig ang pangalan ng anak, ngunit hindi siya nag-alinlangan. Kung gayon, hayaan siyang malaman. Hayaan siyang malaman ang lahat. Hayaan siyang malaman kung paano mo ako tinrato mula sa unang araw. Hayaan siyang malaman ang mga kahihiyan, ang mga insulto, ang sapilitang pagtatrabaho. Wala na akong takot sa katotohanan. Ang tapang sa kanyang boses ay nagpahanga kahit sa kanya. Binuksan ni Veronica ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Nawawala siya, nalantad, at alam niya ito. Eksakto sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang lumiko sa kanto at pumarada sa harap ng bahay. Lumabas si Jose sa sasakyan na may naguguluhang ekspresyon, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Mas maaga siyang bumalik mula sa kanyang business trip dahil may nakalimutan siyang mahalagang dokumento. Hindi niya inaasahan na makikita ang eksenang iyon. Ang ina sa tarangkahan, inaakay ng mga kapitbahay ang asawa na may ekspresyon ng galit sa mukha. Maraming tao ang nanunood. Bumilis ang tibok ng puso ni Jose nang makita ang eksenang iyon. Mayroong napakalaking mali. Kilala niya ang kanyang ina ng sapat para malaman na hindi ito gagawa ng iskandalo ng walang dahilan. Si Teresita ay isang babaeng mahinhin, pribado, na laging umiiwas sa mga alitan. Ang makita siya doon, sa tarangkahan, malinaw na emosyonal at inaakay ng mga kapitbahay ay nag-trigger ng lahat ng alarma sa kanyang isipan. Mabilis siyang lumabas ng kotse, nakalimutan pang patayin ang makina at naglakad ng malalaking hakbang patungo sa grupo na nagtitipon sa tarangkahan. Habang papalapit, nagsimulang mapansin ni Jose ang mga detalye na dati hindi niya napapansin. Ang sobrang kapayata ng kanyang ina na para bang malaki ang nawala sa kanyang timbang sa maikling panahon. Ang malalalim na eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng mga gabing hindi nakakatulog. Ang paraan ng kanyang pagkilos, dahan-dahan at maingat na para bang bawat galaw ay nagdudulot ng sakit. At higit sa lahat, ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi lamang ito kalungkutan. Ito ay malalim na pagod, ito ay takot. Ito ang hindi maikakailang marka ng isang taong labis na nagdusa sa loob ng mahabang panahon. Paano niya hindi napansin ang lahat ng ito noon? Paano siya naging napakabulag, napaka-absent, napakalubog sa sarili niyang mundo? Anong nangyayari dito? Tanong ni Jose, tumitingin mula sa isang mukha patungo sa isa pa. Si Veronica ang unang nagsalita, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Jose, buti dumating ka. Nagwawala ang nanay mo. Sinasabing gusto niyang umalis. Sinubukan ko siyang pakalmahin pero pinutol siya ni Teresita. Hindi na niya hahayaang may masabi pang kasinungalingan. Anak, kailangan kitang makausap. Tumingin si Jose sa kanyang ina at sa unang pagkakataon ay talagang nakita siya. Nakita niya ang matinding pagod sa kanyang mukha, nakita ang mga marka ng pagdurusa, nakita ang isang bagay na basag sa kanyang mga mata na wala doon dati, isang lamig ang gumapang sa kanyang gulugod. Nay, anong nangyari? Ang kanyang boses ay nag-aalala. Halos natatakot, huminga ng malalim si Teresita, oras na para basagin ang katahimikan. Anak, hindi na ako maaaring manirahan sa bahay na ito. Hindi habang siya itinuro si Veronica, ay tinatrato ako sa paraang ginagawa niya. Kumunot ang noo ni Jose. Ano po ang sinasabi ninyo? Sinubukan muli ni Veronica na makialam. Jose, huwag mong pakinggan yan. Nalilito siya, nag-iimbento ng mga bagay-bagay. Ngunit humakbang si Aling Lucia. Sir Jose, sa buong paggalang po pero hindi po tapat sa inyo ang inyong asawa. Kami po ng asawa ko ay may nakikita at naririnig na mga bagay na labis naming ikinababahala sa loob ng maraming buwan. Sumang-ayon si Mang Joaquin. Totoo po, ang paraan ng pagtrato kay Aling Teresita
ay hindi tama. Gusto na po sana naming sabihin noon pa, pero hindi namin alam kung dapat kaming makialam. Nagsimulang sumang-ayon ang iba pang mga kapitbahay, ang ilan ay nagkukwento ng mga bagay na kanilang nakita, mga sigaw na kanilang narinig, ang paraan kung paano nila nakikita si Teresita na laging pagod na nagtatrabaho sa hardin sa ilalim ng matinding sikat ng araw, laging mag-isa, laging may malalim na kalungkutan sa mukha. Maputla si Jose. Tumingin siya kay Veronica, naghahanap ng pagtanggi, ng paliwanag, ngunit ang mukha nito ay matigas, ang mga labi ay nakatikom sa isang manipis na linya. Alam niyang nahuli na siya. Bumaling si Jose sa kanyang ina. Naipakiusap, sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari, ang totoo. At nagkwento si Teresita. Doon, sa tarangkahan ng bahay, sa harap ng mga kapitbahay, sa harap ng manugang na labis na nagpahirap sa kanya, ikinuwento niya ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa mga nakakahiyang gawain, ang patuloy na mga insulto, ang sapilitang pagtatrabaho, ang mga banta, ang kalungkutan, ang takot. Bawat salita ay puno ng buwan-buwang pinigilang sakit. Nakikinig si Jose ng tahimik, ang kanyang mukha ay lalong pumutla, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Nang matapos, si Teresita may mga luhang tumutulo sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding pakiramdam ng kalayaan. Dahan-dahang lumingon si Jose kay Veronica. Ang kanyang tingin ay tulad ng isang taong kagigising lang mula sa isang panaginip at natuklasan na nabubuhay siya sa isang bangungot. Totoo ba? Ang kanyang boses ay mahina, kontrolado, ngunit may malalim na galit sa likod nito. Sinubukang tumanggi ni Veronica, ngunit namatay ang mga salita sa kanyang lalamunan. Masyadong maraming saksi, masyadong maraming ebidensya. Jose, hindi mo naiintindihan siya. Totoo ba? Inulit niya, mas malakas sa pagkakataong ito. Napagtanto ni Veronica na walang labasan. Nagkibit-balikat siya isang huling pagtatangka na magmukhang walang pakialam. Sinubukan ko lang siyang maging kapaki-pakinabang. Nakatira siya dito ng libre, tama lang na tumulong siya sa ilang bagay. Ang lamig ng sagot ay ikinagulat kahit si Jose. Tiningnan niya ang babaeng pinakasalan niya at napagtantong hindi niya ito tunay na kilala. Ilang bagay? Inulit niya. Nanginginig ang boses sa pigil na emosyon. Hiniya mo ang nanay ko, ginawa mong impyerno ang buhay niya, sa bahay ko, sa ilalim ng aking bubong. Lumingon siya kay Teresita na inaakay ni Aling Lucia. Nay, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa hindi ko nakita. Patawarin niyo ako sa pagiging napakabulag, napaka-absent. Patawarin niyo ako sa pagpapahintulot na mangyari ito. Nakita ni Teresita ang tunay na pagdurusa sa mga mata ng anak at kumirot ang kanyang puso. Anak, hindi mo alam. Hindi ko sinabi dahil ayaw kitang mag-alala. Ayaw kong sirain ang kasal mo. Umiling si Jose, may mga luhang tumutulo na rin sa kanyang mukha. Ang kasal ko? Mapait siyang tumawa. Anong kasal? Nagpakasal ako sa isang taong hindi umiiral. Ang tunay na babae ay itong nagpahirap sa nanay ko at walang kahit katiting na pagsisisi. Lumapit siya sa kanyang ina at nang may buong pag-iingat, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi po kayo aalis kahit saan. Ito po ang bahay ninyo. Palagi itong sa inyo at magiging sa inyo. Ang aalis dito, tiningnan niya si Veronica ng may katigasan, ay siya. Umatras si Veronica, sa wakas ay nauunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Jose, hindi mo maaaring gawin ito. Kasal tayo? Sa ngayon, malamig niyang sagot. Pero magbabago iyan. Makakasiguro ka diyan. Ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa ina. Nay, pumasok po tayo, mag-usap tayo, aayusin natin ang lahat. Ipinapangako ko na hindi ka na muling sasaktan ng sino man kailanman. Tumingin si Teresita sa kanyang anak, nakita ang tunay na pagmamahal sa kanyang mga mata, nakita ang pagsisisi, nakita ang taus-pusong pagnanais na ayusin ang mga bagay-bagay. At mayroong isang bagay sa loob niya na nagsimulang gumaling. Marahang binitawan ni Aling Lucia ang braso ni Teresita. Sumama ka na sa anak mo, mahal. Pero alamin mo na laging bukas ang aming pinto kung kailangan mo. Nagpasalamat si Teresita sa isang tango, labis na naantig sa kabaitan ng babaeng halos hindi niya kilala. Tinulungan ni Jose ang ina na pumasok sa bahay, dinaanan si Veronica nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nagsimulang mag-alisa ng mga kapitbahay, ngunit magpapatuloy ang mga usapan sa loob ng maraming araw tungkol sa nangyari noong umagang iyon sa bahay ng mga Tavares. Sa loob ng bahay, dinala ni Jose ang ina sa sala at tinulungang umupo sa pinakakomportabling sopa. Lumuhod siya sa harap niya, hawak ang kanyang mga kamay ng may pag-iingat na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo.
Ikwento niyo po ulit sa akin ang lahat, Nay, mula sa simula. Kailangan kong malaman ang lahat. At ikinuwento muli ni Teresita na may higit pang mga detalye sa pagkakataong ito, bawat yugto ng kalupitan, bawat malupit na salita, bawat imposibleng gawain. Nakikinig si Jose na may durog na puso. Bawat revelasyon ay isang saksak. Nagtrabaho siya ng husto para bigyan ng magandang buhay ang kanyang ina, para suklian ang lahat ng ginawa nito para sa kanya, at sa huli ay inilagay lamang niya ito sa mas masahol na sitwasyon. Ang pagkakasala ay napakatindi. Ngunit kasama ng pagkakasala ay dumating ang determinasyon. Aayusin niya ito. Anuman ang kapalit, sisiguraduhin niyang magkakaroon ang kanyang ina ng kapayapaan at dignidad na lagi niyang nararapat. Nawala si Veronica sa silid, hindi man lang pinansin ni Jose. Alam niyang kailangan niyang harapin ito sa huli, ngunit sa sandaling iyon ang kanyang prioridad ay ang kanyang ina. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad, ipinangako na magiging iba ang lahat, sinigurado na magiging ligtas siya. Nakikinig si Teresita, pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari, binasag niya ang katahimikan, natagpuan niya ang kanyang boses, at sa wakas ay nakita ng kanyang anak ang katotohanan. Sa mga sumunod na linggo, maraming nagbago sa bahay na iyon sa kalye Sampaguita. Umalis si Veronica, dala lamang ang kanyang mga damit at personal na gamit. Sinimulan ni Jose ang proseso ng hiwalayan, determinado na hindi na magkaroon ng anumang ugnayan sa babaeng iyon. Ang bahay, na dati puno ng tensyon at takot, ay nagsimulang huminga muli. Binawasan ni Jose ng husto ang kanyang mga biyahe sa trabaho, nag-delegate ng mas maraming responsibilidad sa kumpanya, nagpasya na walang negosyo ang mas mahalaga kaysa sa pagiging naroroon para sa mga taong tunay na mahalaga. Nagsimula si Teresita ng isang mabagal na proseso ng paggaling. Ang mga pisikal na sugat ay gumaling sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga emosyonal ay mas matagal. May mga gabing may masamang panaginip, mga araw ng malalim na kalungkutan, mga sandali kung saan ang alaala ng mga kahihiyan ay bumabalik ng malakas. Ngunit palaging naroroon si Jose, matiyaga, mapagmahal, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan ang ina na mabawi ang kanyang dignidad at kapayapaan ng isip. Sina Aling Lucia at Mang Joaquin ay naging malapit na kaibigan. Regular nilang binibisita si Teresita, nagkakape ng magkakasama, nag-uusap tungkol sa buhay. Ang bahay na dati isang kulungan ay sa wakas ay naging isang tunay na tahanan. Isang lugar kung saan si Teresita ay tinatrato ng may paggalang at pagmamahal na lagi niyang nararapat. Muli siyang ngumiti, dahan-dahan ngunit tunay. Muling nagkaroon ng kislap sa kanyang mga mata. Muling nabuhay, hindi lamang nag-survive. Ilang buwan ang lumipas, sa isang tahimik na hapon, si Teresita ay nakaupo sa hardin na labis niyang inalagaan sa ilalim ng mga terribleng kondisyon. Ngunit ngayon ay iba na. Ngayon ay naroroon siya dahil gusto niya ang mga bulaklak, dahil pinahahalagahan niya ang banayad na sikat ng araw sa hapon. Lumabas si Jose sa bahay na may dalang 2 baso ng malamig na limonada. Umupo siya sa tabi ng ina at nanatili silang tahimik sandali, pinahahalagahan lamang ang kapayapaan. Nay, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyari, mahinang sabi ni Jose. Hinawakan ni Teresita ang kamay ng anak. Anak, hindi mo kailangang dalhin ang bigat na iyan. Hindi mo alam, at nang malaman mo, ginawa mo ang tama. Iyon ang mahalaga. Tumingin si Jose sa ina na may mga luhang namumuo sa mata. Kayo po ang pinakamalakas na taong kilala ko. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ninyo, may habag pa rin sa inyong puso. Ngumiti si Teresita. Natutunan ko na ang pagtatanim ng sama ng loob ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang iba. Pinili kong palayain ang sarili ko mula dyan. Pinili kong mabuhay ng payapa. Niyakap ni Jose ang ina ng may pag-iingat. Nararamdaman ang isang napakalaking pasasalamat na naroroon pa rin siya, na nagkaroon siya ng pagkakataong ayusin ang mga bagay-bagay bago pa mahuli ang lahat. Mahal kita, Nay, at gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagpapatunay nito. Ang araw ay nagsisimulang lumubog sa abot tanaw, pinipinta ang langit ng mga kulay kahel at rosas. Sa eleganting bahay sa kalye Sampaguita, sa wakas ay may kapayapaan. May tunay na pag-ibig, may dignidad. Tumingin si Teresita sa magandang langit na iyon at naramdaman sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na nasa tamang lugar siya, hindi bilang isang bilanggo, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal, iginagalang at inaalaga ang ina. Nakaligtas siya sa bagyo. At ngayon,
Sa wakas, maaari na niyang tamasahin ang katahimikan na sumunod. Wakas ang kwento, minamahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni na Aling Teresita at Jose ay lubos na umantig sa inyong mga puso. Kung naantig kayo sa paglalakbay na ito ng pagdurusa, katapangan at pagtubos, ilike ang video, mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa inyo. Itinuro sa atin ni Aling Teresita na hindi pa huli ang lahat para bawiin ang ating dignidad, na ang katahimikan ay maaaring magprotekta sa mga mahal natin, ngunit maaari rin tayong sirain, at na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay palaging kailangang sabihin. Araw-araw nagdadala kami ng mga matitinding kwento tulad nito na nagbubunyag ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, na nagpapakita ng mga hindi nakikitang pakikibaka na kinakaharap ng napakaraming tao ng tahimik. Kung may kilala kang dumadaan sa isang mahirap na sitwasyon, maging boses na naghihikayat sa taong iyon na humingi ng tulong. Maging si Aling Lucia sa buhay ng iba. Hihintayin namin kayo sa susunod na episode na may isa pang kwento na aantig sa inyong mga damdamin at magpapaisip sa inyo kung ano talaga ang mahalaga sa buhay.